At yung madalas nating lutuing tinola, gawin nating makulay ang buhay. For today's video mga kapares, ito nga yung nabili natin sa palengke. At ito nga yung hita ng manok at hiniwa ko nga lang sa dalawa. At pagkatapos meron din tayo dyan papaya, may dahon ng sili. At sasamahan natin yan ng sotanghon. At ganito lang lagi nating eksena pagkagaling sa palengke ay isa-isa nating ihanda yung ating mga lulutuin. Kaya ito simulan ko na sa papaya at babalatan natin yan at hihiwain natin yan ng ayon sa gusto nyong hiwa. At nag-i-enjoy naman tayo sa tinola talaga, lalong lalo na yung sabaw niya, masarap humigop. At di naman mawawala dyan yung ating sibuyas, luya at maglalagay rin tayo ng bawang. Syempre yung siling haba para pampabango. At pasalamat din tayo sa mga niluluto natin kahit papaano ay nakakapaghanda tayo ng masarap at simpleng ulam. At syempre samahan talaga natin yan ang dahon ng sili dahil ito ay napakabango sa tinola at may sustansya ding nadudulot ang dahon ng sili. Kaya sa kawali nga ay naggisa na rin tayo ng ating mga aromatics. Nilagay ko na yung ating luya pati na rin ang sibuyas. Syempre sangkutsahin lang natin yan at ilagay lang natin yung ating bawang at halu-haluin lang natin yan hanggang lumabas yung aroma. Naglagay nga rin pala tayo ng aswete powder at hinalo-halo ko nga lang yan ang ganyan. At pagkatapos pwede na natin ilagay yung ating manok at chicken tinola pa rin naman ang kalalabasan nito mga kapares. Kaya matapos yan tinakpan muna natin ng ilang minuto at pagkatapos saka na tayo naglagay ng malinis na tubig. At saka naman tayo nagdagdag ng panimpla nating patis. Kayo nang bahala kung gaano kaalat ang gusto nyong ilagay. Saka naglagay rin tayo ng pamintang durog pati na rin ang chicken cube. Saka natin yan tatakpan hanggang sa kumulo. At makalipas nga ang 15 minutes ay check lang natin kung pwede na nating ilagay yung ating papaya. Kaya ito hihulog na natin para naman papalambot natin yan. At pagkatapos tatakpan lang natin yan ng ilang minuto. At hayaan nga lang natin yung mapalambot yung papaya. At pagkatapos lagay na rin natin yung ating sotanghon. At ayusin lang natin yung sotanghon na yan. At pagkatapos maglalagay na rin tayo dyan ng ating siling haba pati na rin ang dahon ng sili. At hayaan lang muna natin yan ng ilang minuto. At matapos nga yung kumulo ay ilagay naman natin yung ating toasted garlic dahil mabango yan sa tinola. At konting halo-halo na nga lang yan at nakaluto na naman tayo ng isang masarap na tinola with sotanghon. Kaya ano pang hinihintay natin mga kapares? Mangantayon!